Hello mga pageant fans, natapos na nga ang 2-part contract signing ng Miss Universe Philippines for this year. Hindi naman to main event pero para nga sa ating mga pageant fans, masaya nga tayo nakikita for the first time na nagsasama-sama na yung mga candidates kasi nga ito yung hudyat na umpisa na ng laban. Dito nga natin nakumpirma kung sino nga bang aabangan natin this edition at kung sino yung makikita natin sa 16. Ito nga yung araw na inabangan natin kung sino pa nga ba ang dadagdag at kung may manggugulat. At dahil nga dyan, i-reveal natin ang aking top 18 picks sa nangyaring contract signing event ng MUPH. Pero bago nga natin ipakita yan, shoutout muna sa ating mga media friends na nag-covered ng event dahil sa kanila nanggaling ang aking mga video reference. Let's start at my number 18, ang non-anticipated comeback ni Justin Felizardo na wala kang kabog-abog, bigla na lang nagpakita. Wala kang clout sa kanya na sasali siya pero look very poised, elegant, and polished. Next, Alex Colmenares of Negros Occidental. Ang fresh, very youthful ng aura, ang radiant, very girl next door nga ang atake. Next, Fatima Alsoed of Negros Oriental. Laging kabatch siya ni Melda Schweighardt sa Miss Philippines Earth noong 2016. Nanalo rin siya ng Elemental Queen crown. Ang striking, ang exotic, very fierce at may commanding presence. So there you go at my number 15, Imelda Schweighardt of Kalibo Aklan. We remembered her as very outspoken and vibrant. 10 years later, still very bold and charismatic. Next, Batangas Kathleen Caseñas from the fresh faces. Striking din, ang sharp ng features. Mukhang love siya ng camera, sophisticada nga ang atake. Next, number 13, Scarlett De Mesa of Los Baños, Laguna. Very chic, modern at mukhang may fashion forward na vibe. Next, at may number 12, Clarissa Westram of Summer Island. Very feminine, very babae at ang graceful. Next, at may number 11 from Nueva Ecija, Michelle Burchell. Ang sophisticated at ang confident din ng kanyang arrive. Tall at mukhang maganda yung frame niya, so abangan natin siya. Next, at may number 10 are Eco Queen, Roxy Bayans of Baguio City. Very natural, very ethereal. Fresh ang styling at yun na nga very charming. Halfway there at may number 9, Bella Ishmael. Yun na nga very glamorous, very refined, very elegante at yun na nga ang ganda ng physique. Next at may number 8, Adela Marshall of Muntinlupa. Very fierce din, modelesque, runway ready. Mukhang manlalaban din talaga to. Ang lakas na ng arrive. At may number 7 from Fresh Faces din, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Very vibrant din, very chic and very fresh, very radiant, and let's see kung hanggang saan tatagal. Next at may number 6, I'll give it to Ashley Subihano of Louisiana, Laguna. Very athletic yung kanyang physique, toned, at ayan, nakikita mo na ang charming at iba rin yung confidence. At may number 5, Cebu City's April Smith. Ayan, may pagkamalambot na siya dito. I admired her bold styling. Lumalaban din, ang ganda ng skin and captivating. At may number 4, hindi na ako lalayo, katabi niya representing the province of Cebu, Nicole Borromeo. Very timeless, classy, malinis, mabango, banayad, epitome of grace. Next at may number 3, Bea Milan Widorsky, striking, statuesque. Nanggulat nga siya during the day 1 contract signing. Sinasabi ng karamihan na tapos ng laban, pero tingnan natin kung talagang tapos na nga bang laban. At may second spot, I'll give it to a fresh face, Marian Arellano of Tarlac. I love her aura, radiant din, lagi nakangiti, ang lambot, ang ganda ng kutis, morena glow. And finally, at my first spot, ibibigay ko muna to kay Ali Hetland ng Pampanga dahil mukha siya naninindak dun sa event. Sinasabi nga ng karamihan, very Venezuelan beauty, and I'm glad na mukhang hindi naman siya napuksa ng mga ibang girls dun sa venue. So what do you think mga pageant fans? Who's your bet? Comment below.